Noong panahong yon, may mga Parisayong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal lalaki at babae? At sinabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi ganon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing yan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalalagayan. Ang iba dahil sa kagawan ng mga ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikaunlad ng pag-ahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino dito ang single? At yung matagal lang single, ha? 30 na, 40. Anong feeling? Masaya ba? Ito bang ipapakita natin sa screen? No boyfriend, no girlfriend, no wife, no husband, no problem. Yan ba ang pakiramdam po ninyo ng mga single ng matagal na, ha? Ano naman talagang problema? Ganun ba? Kung tapatan ninyong sasabihin, Father, walang problema. Wala akong nakikitang problema. Ako'y masaya. Very good. Pero kung hindi, ang tanong ay, bakit? What's wrong with being single? Dahil ba sa pakiwari mo, talagang sa pag-aasawa ang calling mo? O baka naman nape-pressure ka lang ng ibang tao? You see, ang problema kasi sa atin, tayo ay mayroong kultura na hindi masyadong appreciative sa single blessedness o sa hindi pag-aasawa. Instead, meron tayong kultura na masyadong appreciation sa bukasyon ng pag-aasawa na wala naman sanang masama. Kaya lang, masyado yung appreciation to the detriment naman, depreciation naman ng bukasyon sa hindi pag-aasawa. Yun ang hindi tama. Manapas, sabihin natin, maganda ang bukasyon sa pag-aasawa at gayon din ang bukasyon sa hindi pag-aasawa o pag-aalay ng buhay sa Panginoon talaga. Hindi na necessarily magpapari, magmamadre ka, kundi yung single blessedness ba? Pareho lang sila na mabuti at maganda. Pero ganyan nga ba ang sinasabi ng ating kultura? In fact, while I'm saying this, ano yung reaction mo sa sarili mo? Nakukonvince ka ba? Parang hindi, di ba? Parang at the back of your mind, you are thinking, hindi eh. Mas maganda pa rin, mas mabuti pa rin ang pag-aasawa. Huwag kang mag-alala. Hindi dahil sa iyo nagmumula yan. Yung maling pananaw na yan. Kundi dahil, sabi ko nga, biktima ka lang o biktima lang din tayo ng kultura na ating ginagalawan. Kasi tayo ay may kultura katulad ng iba na masyadong emphasis sa pagpapalaganap ng lahi sa pagkakaroon ng pamilya. Kahit naman ng banal na kasulatan, may mansyang ganyan. Kasi mahalaga sa kanila. Lalo na para sa mga Hudyo, ang yumabong ang lahi nila. Di nga ba't
ang kawalan ng anak ay kadusta-dusta sa kanilang kultura. Paano ka magkakaroon ng anak kung di ka magkakaasawa? Magkakasala ka. So, meron tayong ganong kultura Ako lang, pari na ako. Kung tutuusin yung bukasyon ko, pwede mo nang tingnan na maganda Pero, hindi lamang minsang may nagtanong sa akin, Father, ba't nagpari ka? Nasa palagay ko ay mayroong underpinning question. Ang underpinning question niya ay, ba't ayaw mo bang magkaroon ng pamilya? Gwapo ka naman, maganda sana ang lahi mo. Parang ganun ba? Pwedeng yung gwapo ko, ilusyon ko lang. Pero yung underpinning question, ayaw bang magkapamilya? Sigurado ako doon, mayroong tanong na ganon. So kung ako o kung kaming pari na o madre na, ay tinatanong pa ng ganyan, nang may pagtataka, lalo ka na single, matagal na. Sigurado kang hindi ka makaliligtas sa mga mapanuring mga mata. Yun yang ng mga na byuda, tinatanong, hindi ka pa mag-aasawa. Lalo ka nang never been touched. Single na matagal na. Tatanungin ka. Kaya nga, ang ayaw na ayaw mo yung reunion. Diba? Kasi nandyan yung mga pakaelamera mong kamag-anak. Tatanungin ka, wala ka pa rin asawa. Ano bang edad mo na? Baka naman nalilibang kang masyado sa pagtatrabaho. Nako, iho. Mag-isip-isip ka. Dahil sa ganyan, pag reunion, yung kinakain mo, hindi mo na malalasahan. Yung sinasabi sa'yo ng kausap mo, hindi mo na mapakinggan. Sapagkat ang inaalala mo ay ang mga komentong yan ng mga kamag-anak mong nangingiala. Pero, nangingialaman sila, huwag kang magkagalit. Kasi as I said, biktima lang tayo, pati na sila, pare-pareho ng maling kultura. But then, ang hindi alam ng mga nagsasabi at nagkokomento ng ganyan, ng mga nangingialam, pwedeng maging seryoso kasi ang epekto niyan. Pwede mong isipin na single, na matagal na, something is wrong with you. Pwede mong isipin, may malaki o may maraming kulang sa'yo. Worse, God doesn't love you. Kasi di ba ang tagal mo nang pinangahawakan yung quote na God is preparing the best person for you. Anong petsa na? 40 ka na? Hindi pa patapos yung preparasyon na yan? Lord naman. Napag-iwanan ka na ng mga kasama mo, ng mga kasabayan mo. So ibig sabihin, yung partner nila, natagpuan na ng Diyos, naiayos na niya, yung sa'yo wala pa. O di ba? Unfair yata. Hindi mo malayong isipin na gano'n And these are lies. Lies of the devil. Nakatulad ng sabi ko po, nung nakaraang linggo, pag umaatake na yung mga kasinungalingang ito, labanan nyo, kontrahin ninyo. Una, say and believe. Nothing is wrong with you. Pero siguraduhin mo nothing is wrong with you. Baka naman dami mong bisyo. Baka naman napaka-unfaithful mo, makati ka pa sa gabi. Baka naman amoy himagsika ng kilikilimaw. Baka naman hindi ka talaga nag-aayos, magiging single ka nga. You see, lahat naman tayo, may mga pagkukulang, may mga kapintasan, pero pag simple lang, okay na yan. Huwag lang yung mga malalang kapintasan na ganyan, na pwede mo namang gawa ng paraan. But the idea is, no one is perfect. Kahit nga ang magandang rosas, may mga tinik din. Kahit ang magandang tanawin, ay may mga basura, may mga tuyong dahon din. Kahit ang napakagaling na player ay nagmimintis din. You don't have to be perfect to be loved and to be beautiful. Sapagkat nilikha ka ng Diyos na perfect na. Just have to be yourself para makita ka ng taong itinakda ng Diyos para sa iyo. Ikalawa, walang malaking kulang sa iyo. Walang maraming kulang sa iyo. Lahat naman ng tao may kakulangan At dinesign ng Panginoon yung kulang na yan para kumpletuhin ka ng kapwa mo. Kung papaanong dinesign din ng Panginoon yung kakulangan sa kapwa mo para siya naman din ay kumpletuhin mo. We will complete each other. Pero hindi ibig sabihin, dapat mag-asawa na tayo. Totoo yun. Pwede namang talagang yung asawa mo ang kumumpleto sa'yo. Pero hindi ibig sabihin, lahat tayo dapat nang mag-asawa. Palagay nyo ako kulong-kulang? Palagay nyo ako hindi pa kumpleto?
Kung paanong nakukumpleto ko kayo, kinukumpleto nyo rin naman ako. So po pwedeng ang gamitin ng Panginoon para kumpletuhin ka, hindi asawa, kundi yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo. A stranger can complete you. Tama, iba yung pagmamahal ng isang asawa. Pero kaya mo sinasabing iba ang pagmamahal ng isang asawa, iba rin ang pagmamahal ng isang ina, ng isang ama, ng isang kaibigan. The point is, God can use anything and anyone to complete us, to make you whole, to make us happy. And third, ang pinaka-importante, wag mong isiping God doesn't love you. God loves you. Nag-iisa ka sa mundong ito. Mahal ka ng Diyos. Ngayon, kung bakit hindi pa niya ibinibigay o hindi na niya talaga ibibigay ang isang tao para maging asawa mo, hindi ibig sabihin hindi ka niya mahal. Sapagkat sa pag-aasawa lang ba, maipaparamdam ng Diyos sa iyo ang kanyang pagmamahal? Hindi man po pwedeng isipin na inililigtas ka niya lang talaga sa maling tao? Tama namang nagka-boyfriend ka, nagka-break kayo. Tama namang nagka-girlfriend ka, nagka-break kayo, kahit masakit sa iyo. Pero po pwede kasi naman talagang may mga tao sa buhay mo na ibinigay ng Diyos na pansamantala at hindi panghabang buhay mong dapat makasama. Maliwanag yung sinasabi dito ng Panginoon sa kanyang mga disipulo tungkol sa pag-aasawa. Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaeng yan, kundi yung lamang pagkalooban ng Diyos. Ang sabi pa niya dito ay ganito, sa bandang huli, mayroong hindi nag-aasawa alang-alang sa ikaulad ng paghahari ng Diyos. Single blessedness. Ang makatatanggap ng simulaeng ito ay tumanggap nito. Ibig sabihin, simula't simula pa, meron sa atin ang itinakda na ng Diyos na mag-asawa. Gayon din, mayroon siyang mga itinakda para sa hindi pag-aasawa. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi masaya ang hindi pag-aasawa. Ikaw ba na ngayon ay may asawa? Masaya. So pareho lang silang maganda, pareho lang silang mainam, pareho silang nilikha ng sabay. Hindi yung tinakda ng Diyos yung pag-aasawa, pero dahil medyo hindi ka kagandahan, hindi ka kagwapuhan, pasensya na, doon ka na lang sa ikalawa. Yung second option ba, hindi sinasabi ng Diyos, lahat gusto ko mag-asawa. Kaya lang pasensya ka na, wala ka nakita, no? Doon ka sa hindi pag-asawa. Hindi ganon. Hindi yung second option. Pareho at magka-level na options yun. So, kung sa tingin mo hindi ka talaga sa pag-aasawa, you don't see yourself na tumanda, na may eksklusibong makakasamang asawa. Kung sa tingin mo ay mahina ang pasensya mo sa pag-aalaga ng bata, at kung sa tingin mo ay mas ma-enjoy mo ang buhay, kung 100% ay maibibigay mo ang buhay mo sa buong may kapal, hindi yun. Walang masama sa hindi pag-aasawa. Wag mong sasabihin kapag tinanong ka, ba't di ka nag-asawa? Walang nagkagusto Hindi ganon. Manapang sabihin mo, no husband, no wifey, I'm happy. Ganon. So sa mga single dyan, lalo pat tiyak mo na yan ang calling mo. O kahit sa mga matagal lang single pero parang naghihintay pa kahit papaano, huwag mo sayangin ang buhay mo sa pag-iisip ng mga negatibong komento. Nothing is wrong with you. Walang malaking kulang sa iyo and God loves you. I-maximize mo ang buhay mo. Sa pag-iintindi mo ng kanyang mga komento, masusura ka lang. Bubwisit ka lang. Hindi mo ma-enjoy ang buhay mo. Hindi mahalaga kung mag-aasawa o hindi mag-aasawa. Ang mahalaga, mabait ka, banal ka, at masaya ka. Narinig naman po natin, di ba? Sa ating salmong tugunan, na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi maikukulong sa isang bukasyon lang. Halimbawa sa pag-aasawa lang, hindi ganun ang Diyos. Nag-uumapaw yan. Ang pag-ibig ng Diyos ay mararamdaman kahit na mga walang asawang namumuhay sa kabanalan. Pero hindi ito parang pupunuin muna ng Diyos ng kanyang pagmamahal ang baso ng mga mag-asawa, tapos yung mga matitira para mga hindi nag-asawa. Hindi ganon. Sabay na pupunuin ng Diyos ang mga baso, sabay ng mga nag-asawa at sa mga hindi nag-asawa. Sabay. Walang mabibigay ng tira-tira lang. Sabay ang pagmamahal na ibibigay at nag-uumapaw. Yan po ang lagi nating tatandaan. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maniwala na ako'y mahal mo. Ano man ngayon ang kalalagayan ko, may asawa man, walang asawa, may anak, walang anak, byudo o byuda, tulungan mo kong maging masaya. Ano man ngayon ang estado ng buhay ko, basta wala ako sa pagkakasala, basta ginagawa ko ang tama, basta nagpapahagi ako ng pagmamahal. Panginoon, tulungan mong mapunan sa puso ko ang aking kakulangan. Huwag nawang akong maniwala na may kulang sa akin. Huwag nawang akong maniwala na kinakailangan ko nito, kinakailangan ko yun upang ako'y maging masaya. Ang tanging ko lang naman sanang paniwalaan, ikaw lang ang kailangan ko sa buhay ko. Ano man ang sitwasyon ko, kailangan kita. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Praise God. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo, sa buhay mo, sa pamilya mo. Kung mararamdaman mo talaga ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, wala ka nang ahangarin pa. At anuman na maging problema, mananatili kang kalmado, payapa at masaya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Kailangan mo lang paniwalaan ito, ma-appreciate ito, panghawakan ito. Kung lalapit kay Jesus, kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Ngayon magpakailanman ang pasawalang hanggan siya nawa. Pag-aalay.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kaligod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami po ay tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag at tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man po ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Spirit. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Turuan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kandang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninanais mo si Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, patuluhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo ang aming inangyan, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kami ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay makaroon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos na may tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Kung ang intensyon po natin ay para sa pagbabagong buhay natin o ng isang tao, ng pinagdarasal natin, amintuho po tayo sa mahal na Birhen ng Nazaret. Ito po ay pangunahing mensahe niya nang siya magpakita sa Nazaret, France. Maraming salamat sa patuloy niyang pagtangkilik sa amin, sa pag-subscribe sa ating YouTube channel, sa pagtangkilik sa Facebook. Ito po ay malaking tulong sa ating simbahan. Marami pong salamat sa mga tumutulong. Thank you very much. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank Diyos. you. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Sip in our minds and hearts, as once they fell at Lazaret. Salamat po.